Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ipapasilip ko lang po sa inyo yung ginagawa kong tabletop ng aking console table. Ito po ay binuhusan ko ng epoxy resin. Naway panoorin niyo po hanggang sa dulo para makita po ninyo ng step by step kung paano po ito ginawa at siyempre para malaman na rin po ninyo ang materialis na ginamit dito. Ang pinakauna nga pong ginawa dito mga boss ay nilinis po natin itong ating slab gamit po ang steel brush para matanggal po yung mga parting malambot dito. Ang slab na ito mga boss ay ginamit itong patungan ng paso ng halaman na nakababad po sa ulan at init at ayon pa sa may-ari, mahigit 2 dekada po itong nakababad sa garden po nila. Hindi ko lang po sure kung mulawin ito, kamagong o kaya Madre Cacao. Pero sabi ng may-ari, Madre Cacao daw po ito na napakatanda na. So dahil sa natapos na po nating linisin, ihanda na po natin yung ating gagamitin. Ito po ay E+ ENB Crystal Clear Laminating Epoxy. So ang gagawin ko po dito mga boss, magtimpla po ako ng kukunti lang. Para lang po pang first coat ko po dito po sa ating slab. Kabilaan po ang gagawin pa natin dito. At ito nga palang E+ ENB Crystal Clear Laminating Epoxy mga boss, ay tinitimpla nga pala ito ng 2:1 ratio. Dalawa po ang part A at isa ang part B. Huwag po natin kalimutan na ihalo itong partner niya mga boss dahil hindi po siya titigas. At kapag naisalin mo na ito sa kabilang lata, kailangang halong-halo po talaga siya. Kahit paabutin niyo po ng 5 minuto ang paghalo para sure board po talaga. At pagkatapos po mga boss ng 5 minuto sa paghalo, ilipat mo siya sa kabilang lata para halong-halo po talaga. At pagkatapos mo nang ihalo, huwag niyo po munang ibuhos. Paabutin niyo po ng at least 5 minutes para makalabas yung mga bubbles at mawala na ito bago na niyo ibuhos. Pero ang unang gagawin po natin mga boss, hindi po natin ibubuhos. Sa nakikita po niyo mga boss, pinahid ko lang po ito gamit po ang pin brush. Ito po ang paraan ko bago ako magbuhos. Kailangan ko po munang i-first coat ko muna gamit po ang paintbrush bago ko po siya buhusan. Ang tanong, bakit ba natin ginawa ito? Ginawa ko po ito mga boss para maiwasan na magkaroon ng maraming bubbles. So kailangan po muna nating i-sealed ito para nga mapigilan ang mga bubbles na yan. At ngayon, at kinabukasan mga boss, ito na. Tinimpla na po natin itong ating E+ ENB Crystal Clear Laminating Epoxy. So dito marami na po ang tinimpla ko dahil nga ibubuhos na po natin ito. So bali 3 kilo po ang laman po nito kapag naihalo po natin dito sa kabilang lata. Ang resin na ito mga boss ay mabili po sa inyong mga soaking hardware o kaya sa mga Wilcon Home Depot. Pero kung wala po silang stock, pwede po kayo mag-request sa kanila o mag-order para magawa po ninyo ang inyong project. Lalong-lalo na mga boss kung meron kayong mga furniture shop dahil napakabihira po dito po sa Pilipinas ang gumagawa po ng ganito. Dahil sobrang mahal po ang bintahan po ng mga furniture mga boss kung binubusan ng epoxy resin kagaya po ng mga river table. Alam niyo po ba mga boss na yung mga 10 to 12 seaters na river table ay nagkakahalaga po ng 100,000 hanggang 600,000 depende po sa kahoy. Sa nakikita po niyo mga boss, ginamitan po natin ng level bar itong ating molde. So bago po natin buhusan, kailangan nasa level po siya para pantay po ang kapal ng ating resin kapag ibinuhos na po natin. So ngayon, nakikita po ninyo mga boss na ibinuhos na po natin yung ating E+ ANB Crystal Clear Laminating Epoxy. So ang plano ko po dito mga boss, magdalawang buhos po ako. Ang kapal po ng ating slab ay nasa 2 inches. So 1 inch lang po ang ibubuhos ko po dito yung kapal ng ating resin. At matapos po nating ibuhos mga boss, ginamitan ko na po ng heat gun. Ang purpose po nito mga boss para magputukan yung mga bubbles na maglitawan. Yung mga malalaking bubbles po mga boss na iwasan na po natin dahil nga nag first coat po tayo. So kumbaga, mga micro bubbles lang po ang ginamitan po natin itong ating heat gun. Kung sakali wala po kayong heat gun mga boss, pwede po ang blowtorch. At kung wala po talaga, kahit yung alcohol i-spray po natin sa bubbles para po magputukan. So ngayon, ito na po yung pangalawang patong po. Yung pangalawang buhos po natin. Sa mga nagtatanong nga pala mga boss kung paano po natin ginawa yung ating molde, plywood lang po yan mga boss na ginawa po nating parang kahon. Pero yan po, ang ginawa ko, nilagyan ko po yan ng scotch tape. Lahat po ng parte na nasa loob. Para pag tinanggal po natin, mabilis po siyang matanggal, hindi po magdikitan sa kahoy. Dahil kapag hindi po natin nilagyan mga boss ng scotch tape, mahirap po talaga siyang tanggalin. So ngayon, tinanggal na po natin mga boss dahil tuyo na po siya. So dahil sa nilagyan po natin ng tape, mabilis po natin siyang matanggal. Sa ibang bansa mga boss, yung mga gumagawa po ng ganito,
Minsan may nakikita akong ipinahid lang po nila. Hindi ko lang po sure kung langis siya o kaya grasa. So ito na po ang resulta mga boss, maganda na po siya. Ayan, kitang-kita po yung mga butas po ng kahoy. So ito na po ngayon mga boss ang pinaka mahirap na parte po sa trabaho na ito. Yung paghahasa po nito. Kagaya po sa mga gumagawa po nito sa ibang bansa, panghasa dito at bago po nila hasain, meron po silang CNC para pantay na pantay po talaga siya. Mabuti na lang itong nabili ko mga boss na pangliha, may sariling vacuum po siya. So kahit papano, hindi po siya malikabok. Ngayon, nandito na po tayo sa pangalawang liha po na ating ginamit. Kanina, number 100 po. At ito ngayon pangalawa, number 150. So ang ginawa ko mga boss, binasa ko para hindi po siya matakaw. At mabilis po siyang lihain kapag basa po. So alam po ng mga pintor yan, yung mga ganyang sinasabi ko, na mas madaling lihain at hindi po matakaw sa liha kapag binabasa po natin. At siyempre, yung gamit po natin na liha dito mga boss ay waterproof po ito. So ang target po natin mga boss na maganda po talaga ang resulta. Yung parang pantay na pantay po talaga. Dahil kapag grinder po ang gamitin po natin mga boss, kunting pagkamali lang, malalim na yung gasgas. Hindi po kagaya dito na kahit pa itagilid mo itong machine na ito, meron po siyang stopper na hindi siya sumisisid. Ang plano ko talaga dito mga boss, hanggang 320 na liha ang gamitin ko po dito bago ko po siya i-flat coat. Pero pagkatapos mo nitong number 150 mga boss, saka ko na i-retouch itong may mga kunting diferensya pa para po magiging ganito. Ang assessment ko po dito mga boss sa ginawa ko, pwedeng-pwede na po talaga siya. Lalong-lalo na sa bahay ko po talaga ito ilagay. So abangan niyo po mga boss ang upload ko kapag may paana siya. At kung sakali mga boss, hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss kung mararapatin po ninyo. Huwag po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Sa bahay mo na medyo luma na, pader na kupas, wood nawala ng kinang. No worries, may solusyon na. With brushes and rollers, kayang-kaya yan. Kulay ng lumo, kayang ibalik. Kahit anong surface, smooth or brick. Watch and learn, hindi ka maliligaw. Sagot na yan ni Larry, trust me now. Best varnish paints, ideas and techniques. From wood to walls to ceilings and bricks. Tutorial din kung paano magpintura at magvarnish. At kung gusto mo, pwede kang magpakontrata, walang stress. May step by step, di ka malilito. Primer to finish, pulido ito. May tips and hacks na pang pro level. Kulay at tibay, all natural and durable. Pinturang tama, varnish na swabe. Resulta'y polish, parang bagong bahay pare. Just follow his guide, sobrang dali. Level up ka na agad, parang pro din si Kuya Larry. Best varnish paints, ideas and techniques. From wood to walls to ceilings and bricks. Tutorial din kung paano magpintura at magvarnish. At kung gusto mo, pwede kang magpakontrata, walang stress. Kahit simpleng bahay, pwedeng gawing maganda. Basta may kulay, may buhay, ayos na. Pintura with love, varnish with care. Kay Larry mo lang matatagpuan yan rin. Best varnish paints, ID